Welcome again to our third session ng Covenant Recollection. Talk 1 is our covenant with God, and then yung talk 2, call to holiness. For our session for tonight, ito yung strengthening the Christian family. Introduce ko na yung speaker. Ang ating speaker for tonight ay isa ring unit leader, no? Siya ay matagal na rin sa community at siguro yung additional introduction bibigay na rin ng ating kapatid na si Brother Bener Gayeta. Palakpakan natin si Brother Bener. Hello. Good morning. Ayan, yan na yung ating pambansang greetings, no? May kasalanan yung good morning natin si Brother Reg, no? Saka alam niyo po sa araw-araw, meron pong mabuting balita yung sinishare sa gospel dun sa messenger group. Dun ang sabi po dun ay yung nung sister, no? Sister of St. Paul yata po sila eh. Ang sabi niya, every gising is a blessing. So habang patuloy daw po tayong ginigising ng Diyos, ay may mission pa tayong dapat gampanan sa ating buhay. So, welcome po muli sa ating pangatlong araw ng ating MFC Covenant Recollection. Talk number 3 na po tayo. So, kamusta na po kayo mga kapatid? No? So, dalangin ko po sana na nasa maayos kayong kalagayan at wala na po yung bakas ni Bagyong Ulysses, no? Nakapaglinis na yung mga binaha at yung mga electric power siguro naman dahil nandito kayo sa Zoom, na-restore na. Pero yung iba, ang problema, wala pa silang internet. At sana may tubig kayo kasi balita ko yung ibang lugar sa Bulacan, wala silang tubig, wala din silang kuryente. So pagdasal natin na sana ay ma-restore na yung pangunahing pangangailangan, tubig, saka yung electric power natin. So minsan po, 'di ba, mapapatanong talaga tayo no? Bakit, no? Bakit? Pag iniisip naman natin 'to, pag iniisip ko, laging pumapasok sa isip ko, siyempre may dahilan. So maaari kaya nangyayari po ang lahat ng ito ay para ipakita kung ano talaga yung mahalaga sa buhay natin, no? Siyempre, pag inisip ko, ang unang mahalaga sa akin siyempre ang Panginoon. At ang pangalawa, siyempre yung pamilya ko na siyempre yun yung support natin at yung ating inspirasyon. Kaya tayo nagtatrabaho ay dahil sa pamilya, no? So, naalala ko nga na may verse sa Matthew 6:19-20, basahin ko lang po, huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa, na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira at wala ring mga magnanakaw. Ito ay sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, ay naroon din naman ang iyong puso. Di ba? Totoo naman po, di ba? Sa buhay natin, di ba, lagi nagtatrabaho tayo dahil may mga goal tayo. Pinag-aral tayo ng magulang natin, ng mga anak natin, pinag-aaral natin dahil iniisip natin na magkaroon ng magandang future, makapag-invest, magkaroon ng sariling tahanan, magkaroon sila ng mga ari-arian. Pero yun na nga yun yung mensahe sa atin ng mga trahedya na nangyari sa atin na dapat nga ay hindi talaga tayo dapat nag-i-invest sa mga ganung bagay. Sabi nga natin, simple lang na bagay ang pangangailangan ay yung mga pangangailangan natin, mga simple lang mga pangunahing kailangan lang natin. Hindi naman masama na maghangad na maging mayaman o maraming pera, pero
minsan nakakasagabal ito para sa ating paglago, no, bilang sa Panginoon. So at isa pa diyan, kailangan na maging matatag tayo. So saan po ba tayo humuhugot ng ating lakas kundi siyempre sa Diyos at sa ating pamilya. So dahil po diyan, ang title po ng ating panayam, yung talk number 3 ay Strengthening the Christian Family. Yan, tumatalon-talon pa yung pamilya. So, kailangan po natin, sa Tagalog po ay pagpapatatag. Sabi kanina ni Brother Ming, pagpapalakas. Ang mas gusto ko yung tatag eh. Mas ganda yung tatag, no? So, parang buo siya. So, napapanahon, no? Yung ating panayam sa gabing ito. Dahil kailangan natin na pamilya natin na maging matatag, maging malakas, no? So bago po natin talakayin yung ating panayam, ay siyempre magpapakilala po muna ako kasi kulang yung introduction ni Brother Ming. Ako po ay isang unit servant dito sa ating community, Missionary Families of Christ East Chapter 3, Cainta. Ano po? Ang aking pong service ay sa Unit 2. So dyan po yung area ng Brookside at saka yung mga kalapit na lugar. So kung natatandaan nyo po, ako po yung nag-team lead sa katatapos lahat nating CLS, no? Ako po ay 23 years, no? Matagal na. Si Brother August, 25 years. Magta 25 years. Ako po ay 23 years ng member ng ating community. Pero ako po ay nagsimula ako po ay single pa. So ang tawag po kasi nung isang ministry, family ministry po ng community ay Singles for Christ. At ngayon po, ang tawag natin doon ay family ministry ng MFC Singles. So, yun po, ano? Ayun. So, gusto ko rin pong pakilala sa inyo yung aking pamilya gaya ng pagpapakilala ni Brother August. Gaya-gaya lang yan, eh, no? So, ito po yung picture ng aking pamilya, may family. So, hindi po katulad ni Brother Ming, sobrang ano po nila, mabunga ang kanilang pagmamahalan. Pero at least, di ba sabi nga natin, may pamilya tayo. So, yung pong nasa gawing gitna, syempre, yung aking pong maganda. Naririnig mo? Siyempre, masarap din po siya magluto kasi Kapampangan po siya eh. Yung mga taga dyan sa Lubao, no? si Brother Dan, kapitbahay namin sa Pampanga. Sa Smuan, yan po, taga sa Smuan. So ang aking pong kabiyak, si Sweet, ang tawag ko po ay Sweet, yan. Kasi kailangan po namin maging sweet. Walang iba kundi si Mary, yan po. Margarita, Mary po yung nickname niya. At yun naman pong, natandaan ko yung sabi ni Brother August eh. Sabi niya, tandaan nyo yung mga tao na nag-evangelize sa inyo, yung mga nag-aya sa inyo, nag-invite sa inyo. Sa akin po, ang nag-invite po sa akin dito sa community ay walang iba po yung aking magandang asawa. So, nung nanliligaw pa po ako sa kanya, siguro sabi ko nga, i-invite niya ako. Siyempre kung hindi ako sasama, paano niya ako sasagutin? So yun nga po, doon, sinagot na niya ako. So, yun yung talagang para-paraan lang po yan. No? At yung amin pong naging bunga ng pagmamahalan ay isa po. Yan. Ang pangalan po niya ay Riggs Gabriel. Yan. So siya po ay 21 years old na. At third year na po siya, ang course niya po ay Electrical Engineering sa UST, no? So ang pangalan po niya, yung Riggs, no? Kinuha po namin yun doon sa 1987 na yung American Body Cop action film na yung Lethal Weapon, yung mga 1987 na mga tao dyan. Si Mel Gibson, yun po yung pangalan niya doon is Martin Riggs. So doon po namin kinuha yung first name niya. Gusto ko po kasi yung pag binabanggit mo yung pangalan, isang salita lang, Riggs, ganun. At ang second name naman po niya ay kinuha namin, syempre, sino po ba yung nagbalita
kay Mama Mary. Mary yung nanay niya na siya ay magbubuntis at siya ay manganganak at tatawaging Emmanuel. So walang iba po kundi si Angel Gabriel. So yun po yung aming pamilya. So konti man pero masaya ang aming pong pamilya. Yan. So okay. So balikan po natin yung ating panayam, yung talk number 3. Yan. So tuloy-tuloy na po tayo dito. Tapos na po tayo sa introduction. So ang second item po, yan, second item po sa ating MFC Covenant ay babasahin ko po. Ayan. Ito po. I dedicate myself to the task of building a strong family for Christ. Sa Tagalog po, ihahandog ko, ewan ko lang kung tama, ihahandog ko ang aking sarili na gampanan ang pagbuo ng matatag na pamilya para kay Kristo. Tama ba, Brother August? Sana tama. May tama ka. May tama. Ayan. So ang pangalawa po, sa second item natin, invest myself in time and effort for home and family. Sa Tagalog po, maglaan ako ng oras at magsumikap para sa tahanan at pamilya. At ang panghuli po, yan, live out and defend the culture of life. Sa Tagalog po, ayan, wala. Sa Tagalog po, ay isabuhay at hadlangan ang kultura ng buhay. So yun. Ano po ba ang kultura ng buhay na sinasabi? Ang kultura daw po ng buhay ay yung nilalarawan sa paraan, yung kumbaga yung pinaniniwalaan natin na yung buhay natin, yung buhay ng tao, simula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan natin ay sagrado, sacred. Yun ang sinasabing culture of life. So bilang member tayo ng Missionary Families of Christ, isa sa ating pinaglalaban ay at hinahadlangan ay yung mga sisira dito sa kultura ng buhay, sa buhay ng tao. So ano po ba yung kultura, yung mga sisira sa kultura ng buhay? Yan. Sabi nga natin, defend the culture of life, no? Una po ay abortion. Alam naman po natin kung ano po ito, di ba? Pagpapalaglag ng bata sa sinapupunan ng ina. So, alam po natin na malaking kasalanan sa Diyos yung pumatay ng tao. Pero sabi ng iba, hindi, maliit pa lang naman to. Wala pang ilang months pa lang. Pwede pa tong ilaglag. Pero di ba po sinabi natin na pag nasa sinapupunan na ng nanay yung pinagbubuntis niya, may dugo na siya at ilang weeks pa lang, di ba? Meron na siyang pumipintig, so kumbaga may pulso na. So buhay na po ito. So ito nga po isa sa ating pinaglalaban na depensahan. Ayaw po natin, pinaglalaban po natin no to abortion. So pangalawa po, ito po yung euthanasia. Narinig niyo na po ba ang euthanasia? Marami pong bansa sa daigdig ngayon na legal ang euthanasia. Ibig sabihin, yung... Hello. So isang bansa po na nabasa ko, illegal sa kanila, sa Netherlands, sa Dutch. So legal po ang euthanasia. Ang tawag po nila doon ay physician-assisted suicide. So kumbaga halimbawa po ang isang pasyente na may taning na yung buhay, despite po na nagtitake siya ng medication, tapos hindi pa rin nawawala yung sakit na nararamdaman niya, halimbawa cancer, no? At decided na siya na wakasan ang kanyang buhay, pwede siyang mag-apply sa gobyerno at pwede siyang magpa-assist sa doktor. Yun. At meron po siyang, may i-inject po na gamot, tapos unti-unti po siyang parang normal lang yung niya, tapos mamamatay na po siya. Parang natural death ang magiging kamatayan niya. So
legal din daw po sa kanila yung pag may dementia na at nag-apply siya, siyempre with yung patient kagustuhan mo, pahihintulutan din po ng gobyerno sa kanila na mag-lethal, kumbaga magkaroon ka ng yung euthanasia. Ang next po ay yung tinatawag po na embryonic stem cells. So ito daw po ay ito yung mga pinag-aaralan nila, no, na makabagong paraan, no. Nanggagaling daw po ito dun sa pinagbubuntis ng babae, no, mga 3 to 5 days old. Kinukuha o hina-harvest nila ito at di umano ay ginagamit daw ito para i-repair yung mga nasirang tissue sa ating katawan. Ipaprocess siyempre nila at tapos i-direct daw na ituturok dun sa kusang organ, halimbawa sa puso, sa kidney mo, para muling lumakas, no? Manunumbalik muli yung lakas, yung energy. Meron nga po mga kilala daw politiko sa atin sa Pilipinas na di umano ay nagpa-stem cell therapy daw sa Germany at medyo malaki po yung presyo, no? 15,000 euro daw more or less yung presyo, no? At yun na nga, nagpa-stem cell mga ilang beses pa daw at sabi nga niya ay gusto ko, happy ka. So yun po, ano? Yun po yung ating mga sample ng mga kailangan nating i-defend the culture of life. At saka siyempre po yung contraception methods. Siyempre, andun po yung pills, paggamit ng condom, vasectomy sa lalaki, ligation, UAD. So, yun po ang mga bagay na ating tinututulan at hindi natin pinahihintulutan na gamitin natin, no? So, yun kaya nga po ang ating MFC motto, no? Missionary Families of Christ, defending faith, family, and life. So, yan, no po? So, sabi nga po natin, family is the basic unit of society. So, sa isang maliit na pamilya, ang isang maliit na pamilya ay bumubuo daw ito ng isang lipunan, no? So, tandaan po natin na ang pamilya ang pinaka-importanteng sangay ng ating lipunan. At sabi nga, ang condition daw or condition of individual families will determine the condition of society as a whole. So, ang kondisyon o Tagalog po, ang kondisyon o estado ng bawat pamilya ay nakabatay sa kung ano ang katatayuan o lagay ng lipunan sa kabuuan, no? So kung ang pamilya po natin, yan, may picture ng family, pero maliit, ewan ko nung nakikita nyo, no? So kung masaya po sila, may respeto sa isa't isa, maganda yung pagsasamahan ng bawat pamilya, no? Sabi nga natin, nagmumultiply lang po yan, no? So ang magiging epekto nito sa lipunan, siyempre, ay magiging maayos at magiging peaceful. So magiging masaya sa kabuuan yung ating lipunan. Yun. Sabi ko nga, hawa-hawa lang yan. At wag lang pong COVID, no? Kasi mahirap pag hawa-hawang COVID, no? Kailangan pa rin natin ng social distancing, face mask at face shield. At ganun din, no? Ang pamilya naman po natin ay palaging nag-aaway, no? Si nanay, si tatay, parang wala ng peace sa ating pamilya, no? Hindi nawawala sa isang araw na nagkakaroon ng diskusyon ng mag-asawa at nagtatalo ang mga anak. Ayun, siyempre ang magiging epekto po niyan ay ganun din ang magiging epekto niya sa lipunan. Remember, hawa-hawa, ano po? Ayan. Sa totoo pa, ito, next po, sabi po ni Pope Francis, yan, the family remains the basic unit of society and the first school in which children learn the human spiritual and moral values which enable them to be a beacon of goodness, integrity,
and justice in our community. So tama naman si Pope Francis, no, na sa ating tahanan, di ba? Siya yung una nating mga eskwelahan. So sa ating mga anak, yung ating mga tahanan, yung kanilang unang paaralan. Tayo na magulang, tayo yung unang mga teachers nila, di ba? So tayo yung nagtuturo sa kanila siyempre na bumilang, no? 1, 2, 3, 4, yan, di ba? Palagi natin paulit-ulit nga, araw-araw eh. Kasama na rin yung alphabet at colors para ma-memorize nila, no? Para pag pumasok na sila ng kinder, grade 1, may alam na sila, hindi na sila pahuhuli sa mga kaklasmate nila, no? Tayo rin yung nagtuturo sa kanila ng tamang pagrespeto sa kapwa, yung mga tamang gawi, no? Na pag may kaharap ng tao, dapat ganito ang gagawin mo. Yung mga good values na sa ating anak, yun yung mga itinuturo natin. So, kasi kung nasa tama yung mga itinuturo natin sa kanila, sila naman yung magiging source o yung inspirasyon o huwaran ng kabataan, hindi lamang siyempre sa eskwelahan nila, sa mga kaibigan, kaklase, at sa ibang tao. So may kwento ko lang po na yung tatay po ng aking mahal na asawa na si Mary ay isa pong sakristan, mayor sa kanilang simbahan nung nabubuhay pa siya, no? Kaya sila pong magkakapatid ay siyempre yung tatay niya sakristan, napaka-religious po nila. Palagi po silang sumisimba. Kaya naman po yung mga anak siguro na pag-desisyonan nila na yung mga anak nilang lalaki ay gusto rin nila na maging katulad nung kanilang magulang, yung tatay nila. Kaya po yung aking anak na si Riggs, 7 years po siyang naging COA, Knights of the Altar, sakristan sa aming parokya. Sinali din po namin siya sa Kids for Christ, na ngayon po ay MFC, pero mas naging active po siya dun sa pagiging sakristan kasi maaari dahil dun siya nakakuha ng mga kaibigan na lagi niyang kasama, di ba? So tayo rin po bilang magulang, encourage natin yung ating mga anak na mag-join sa mga ganitong religious activities, lalo na po sa ating community. Marami po tayo mga sections or yung family ministry na pwede nilang salihan from kids, youth, singles, ano. At siyempre sa simbahan natin para siyempre mas lalo silang mapalapit sa Diyos kasi yun naman talaga ang intensyon natin, no, bilang mga magulang. So, yung pong the work of strengthening family life is the best way to work for the moral and regeneration of society. So, Tagalog po, kailangan natin pong pagsumikapan na patatagin ang buhay pamilya dahil ito ang pinakamagandang daan para maibalik natin yung kagandahang ugali, no, muli ng mga tao sa lipunan, no? So nakakalungkot lang po na ngayon, 'di ba, napapansin natin nung tayo ay may mga bus pa, no, yung LRT, sakay pa tayo diyan. Medyo ngayon social distancing na. So bihira na po yung nakikita natin pagkapuno, no, yung mga bus, yung mga tao o yung mga kalalakihan na nagpapaupo ng buntis, matatanda, yung mga babae, yung minsan pa nga dyan nagtutulog-tulugan, kunyari tulog o kaya nagse-cellphone. So konti na lang po yung gumagawa nun. So nawala na po yung maganda nating kaugalian na yung pagrespeto sa babae at saka sa kapwa. So alam niyo po mga kapatid, meron isang magandang kaugalian o tradisyon, yung tradisyon natin na mga Pilipino na yung unti-unti nang napapalitan, no, yung beso-beso. So mas gusto ko pa rin yung yung dati nating kaugalian kasi napalitan na siya ng kaugalian banyaga. Yan. Meron po ako napanood na medyo trending po ito ngayon Ewan ko kung napanood niyo na to. Produce po ito ng Disney UK. So parang ito po ay 3 minutes na animated short film na feature yung Filipino family tradition, no? Yung kwento po ay isang lola at ang kanyang dalagang apo,
pwede nyo pong panoodin to siguro after or na sa YouTube makikita nyo. No? Yung holiday tradition na hanggang ngayon po ay buhay na buhay pa rin sa atin. Yung video po ay nagsimula noong 1940, panahon po ng kabataan ni Lola. Yung binigyan po siya ng tatay niya ng regalong laruan na stuffed toy. Siyempre, Disney. So Mickey Mouse po yung binigay sa kanya. So fast forward, year 2005, so ang setting na po niya ay sa UK, social na si Lola. No? So pinapasa ni Lola yung tradition, yung parol making sa kanyang apo. Pati siyempre, nirigalo din niya yung Mickey Mouse doll na tinatago-tago niya sa kanyang apo. Pero yung dalaga niyang apo ay hindi naman interesado sa tradisyon o yung parol making na gusto ni Lola. Pero yun na nga, medyo nasad si Lola at dahil parang ayaw ni apo, hindi siya interesado. Siyempre, makabagong henerasyon na yung kanyang apo sa UK. No? So, isang araw ay nagising si Lola na bumaba siya sa hagdan na nakita niya na maraming parol na nakasabit sa loob ng kanilang bahay. At siyempre, nag-flashback kay Lola yung kanyang kabataan. So pinakita po doon yung doon sa short film na yon, yung flashback na yon, yung pagmamano, yun yung isang magandang tradisyon natin na pag yung nag-bless na through yung sa kamay natin, alam natin na Pilipino yan, di ba? So nakakatuwa po, nakaka-proud lang. So kaya gusto ko siyang ikwento kasi yun yung mga dapat nating i-preserve, no? Yung mga ganong tradisyon na tayo lamang yung meron. No? So maganda pa rin po na habang pagdating, yung pagdumarating yung anak natin, nagbe-bless, habang kung aalis, yan, di ba? Parang masarap pa rin yung feeling, yung old tradition pa rin yung pinapakita ng ating pamilya. No? So, yung ating pong community, Missionary Families of Christ, is a Christian family life renewal ministry. Ito pong picture na to ay ang aming team building, yan, planning sa Tagaytay kay Mayor Nieto. Yan, November 17, November po 2019 po yung picture na yan. So ang motto po ay Defending Family, Faith and Life. So sa buhay pamilya natin po, lahat tayo siyempre ay nagsisikap na maging maayos ito, di ba? Maging mabuti. So maging makasunod sa plano ng Diyos. So hindi lamang dapat tayo bilang couple, no? Sa couples, no? Nagbibigay ng support sa bawat isa. Siyempre, paano ba tayo nagsusupport sa bawat isa sa ating community? Siyempre, through our household. So napaka-importante po yan na palagi nating nag-a-attend dapat tayo. Kasi yan po yung ating support environment. So siyempre pinapamunuan po siya ng household servant. Siya po yung pinakatatay. Tapos yung asawa naman po niya, yung wife, siya po naman yung nanay natin. Sa amin po, si Brother Reg yung aming tatay, si Sister Chit, siya yung aming nanay. So siya po yung nag-aalaga sa atin. So ang tungkulin po nito, siyempre, turuan din tayo, i-remind tayo dun sa ating mga prayer time, yung mga scripture readings, minsan sa group chat, sinishare po yan. So tuwing maga, yung gospel, andun yung reflection. So masarap po yan na mag-uumpisa tayo ng umaga na yun yung naririnig natin. Kumbaga, isang blessing na binigay ni Lord sa atin na yung mga readings na to at yung gabay, di ba? Yung mga nababasa natin sa Bible, yun yung gabay naman natin sa pang-araw-araw nating buhay. At hindi lamang po tayo limitado sa household natin. So kailangan din po na yung member din po ng ating pamilya ay madala din po natin sa ating community, no? So sabi ko nga po kanina, yung community natin po ay may mga section kasi ako po ay galing sa MFC Singles, kung dati po Singles for Christ. So yung environment yung environment support po na nakukuha po ng pag nag-join po yung family member natin ay malaking tulong po sa ating mga anak. So meron po tayong kids, MFC kids, MFC youth, singles, couples, handmaids, servant. So kumbaga sabi nga natin, womb to tomb yung ating community, yung family renewal
ng ating community na Missionary Families of Christ. So kung ang bawat pamilya po natin ay magiging matatag, no? Strong yung pananampalataya, hindi lamang spiritually, kundi mismo yung ating katawan, katawang lupa. So siyempre makakapaglingkod tayo ng lubos, ng ganap sa ating Panginoon. So wag nating kalimutan na sa community natin, marami din po tayong teachings tulad nito, di ba? So series of teachings po yan. Even do sa household natin, maraming topics na talagang makakatulong para tayo ay lumago bilang hindi lang individual, couple, kundi buong pamilya. So sa MFC po, tinawag tayo lahat para siyempre bumuo ng ating pamilya para kay Jesus at isabuhay ang kultura ng buhay. Yun nga yung ating pinapaniwalaan, gaya na sinabi ko kanina, yung na sagrado yung ating culture of life. Kaya kailangan nating i-defend, i-protect, no? So tingnan po natin kung ano ba ang sitwasyon ng ating mundo, the situation in the world today. So yan, no? Ayan, tumatalbog pa po ang mundo, no? So sinasabi nga natin na kanina na yung basic unit of society, yung matatag na pamilya tulad nito, 'di ba, ikinasal, no? So maayos na pagsasama ng mag-asawa. Ngayon po ay siyempre pag lagi pong may mabuti, laging may kontrapelo, no? Laging may kumukontra pag kahit sa pelikula, 'di ba? Hindi magiging maganda daw kung walang kumukontra, pero kailangan na may mga gagawin din tayo para kontrahin ito, no? So yun nga po sinabi ko, masaya yung pagsasama at sinasalakay nung kalaban. Siyempre, sino ba yung sumisira o sumasalakay para sirain ang mag-asawa na talagang yun yung gusto, yung plano ng Diyos, no, sa atin. Yun, eto nga po, dati yung mag-asawa, maganda yung pagsasama nila, ngayon ay naghiwalay na. So marami na po yung nagiging broken homes, no? So yan, no? At nakikita naman natin na marami yung mga separated na magulang. Naalala ko nga dati na siguro yung anak ko ay first year college. Sabi niya, siguro marami siyang mga classmate na separated. Actually, may ka-dorm siya na separated yung parents. Siguro medyo confused siya dahil sa community natin, lahat naman okay yung pamilya. So sabi niya, dati buti buo pa rin ang ating pamilya. At sabi ko, alam mo anak, dapat magpasalamat ka sa community, sa MFC, Missionary Families of Christ. Kasi siya yung nagiging daan para mas lalong gumanda yung pagsasama namin ng mami mo. So thank you sa community dahil buo pa rin, buo ang aming strong ang aming pagsasama. At yun na nga po, marami ang unseparated. So mapapansin po natin na yung anak ang higit na naaapektuhan. Kaya marami sinasabi natin ng mga bata na basag, no? So kulang yung moral values dahil hindi masyadong naturuan ng mga magulang kasi nga hiwalay, hindi buo, no? So yung iba nagiging patapon ng lipunan. At ngayon, marami din ang mga bata, kabataan, no, na may mga depressions, no? So hindi na po ito biro. Gayun din, marami po yung mga nagle-live-in, yan, mga nagle-live-in. Sabi, subok muna kung magwo-work ang ating relationship, kung magiging compatible tayo, so saka na tayo magpapakasal. So kumbaga natatakot sila sa commitment, no? Iniisip siguro nila na mahal magpaanal, magastos, pero pag ganito po ang tinitingnan natin, yung relationship na kumbaga ininvest natin ay hindi pang matagalan. Ang tinitingnan nila ay hindi for future yung relationship nila kasi subok lang, no? Live-in lang muna.
So kung meron po tayo mga ganyang anak no, na nasa ganyang stage, encourage po natin sila na magpakasal. Decided po sila na magpakasal. Isipin muna nila sa sarili nila. So kaya din po na ang dami po na mga unwanted children. So makikita po natin yung babae ay maaring nag-test at positive siya, no? So kaya nga marami rin po na mga bata na pinapaampon at yun kung saan-saan lang pag-alagala, no? So bantayan po natin din yung ating mga anak, hindi lamang po babae kundi lalaki, no? Para hindi po sila humantong sa mga ganyang pangyayari. At kahit po sa mga traditional na definition ng family ay napalitan na, no? Tulad po ng yung same-sex marriage. Yan, ano po, nagpapakasal yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae. Ayan po, yan, sa babae sa babae. At isa po na nakikita natin na nakakalito, hindi lamang po nagpapakasal, ang masakit pa po dyan ay nag-a-adapt pa sila ng bata na para masabi lang na happy family, buo na yung aking pamilya. So ang laki po kasi ng epekto ng media o yung TV, no? Internet sa atin kasi talagang maraming mga celebrity dyan na like si Vice Ganda, si Boy Abunda, si Charis na si Jake Cyrus na ngayon, Aiza Sigera, na parang nagpo-promote sila ng ganyang community. Parang ini-encourage nila yung mga iba na mag-out na. So, siyempre minsan iniidolo, pinapanood yan ng kabataan, no? So minsan nagagaya nila. So may mga community pa nga po ngayon na, 'di ba, yung tinatawag na LGBTQIA, yun yung lesbian, gay, bisexual, transgender, may sinasabi pang queer at marami pang iba na hindi ko na alam. So minsan nga pag minsan sa Facebook at nag-comment ka about yung gender, atakihin ka nila kasi na nagdi-discriminate ka, yun ang sinasabi nila, kailangan equal yung pantay, yung pagtingin sa kapwa, no? So, sabi nga din natin, bakit ba ang dami-dami na bakla o yung tomboy, hindi naman daw sila nanganganak. So kasi nga po, impluwensya yan nung media, mga artista, mga kilala sa lipunan. Talaga po na nakakalungkot, no? So our family should be intact and even stronger. So we want to face up this attack and come out with our families intact and even stronger. Yan, umahawak sila sa lubid. Kailangan makipaghatakan na kailangan ang pamilya ay buo, kailangan malakas, no? So kailangan po natin ng pamilya natin na magdasal. Kailangan po natin na may prayer time ang ating pamilya. So may time din po tayo dapat na nagbabasa ng Biblia. Yun nga po yung isa natin sa covenant pray daily at saka scripture daily. So sabi nga po natin na kahit papaano may maganda rin na naidulot si COVID, no, yung pandemya sa atin. So tinuruan niyo po yung bawat pamilya na magdasal ng sama-sama. So kami nga po ay meron 6 o'clock habit na nagpa-family rosary simula nung nag-pandemic at isang beses sa isang linggo, meron po kaming tinatawag naming LBS, Liturgical Bible Study. So kumbaga yung gospel nung Sunday, yung first reading, second reading, at saka yung gospel, kino-connect namin. Tapos nag-come up kami to Hibla. Matututunan din po nyo yan, i-introduce din po sa inyo yan kung paano ginagawa. So pag attend mo ng Sunday Mass, medyo alam mo na kung ano yung gospel at titingnan mo kung ano yung naging message sa inyo nung araw na yon, kung the same message na binanggit nung parish priest nyo. So dahil po siyempre yung ganitong pangyayari, so malaking tulong. Pero pagpatuloy po natin, kami po medyo nag-online class kasi yung anak ko, pag
6 o'clock yung hapon, kaya medyo na-stop, pero kailangan ituloy. Tuloy-tuloy lang, no? Laban lang, no? So, ngayon po dahil meron available naman po yung everyday mass. So, subukan po natin na mag-attend ng mass daily. Wife ko araw-araw, pero ako kasi pumapasok kaya hindi ako nakakapag mass. So, Sunday na po yung ginagawa kong mass. So, pwede ka pang mamili kung saan mo gustong mag-attend, no? Pwede kang mag-attend kay Bishop Ambo sa Caloocan, kay Bishop Soc Villegas na nasa Pangasinan. So, pwede kang mamili, no? So, para dito po, we need to put God's mind and follow His plan to our family. So, ito yung God's game plan, makikita nyo. So, kailangan lang po natin, siyempre, na para mangyari yung mga plano nito, yung obedience, yun yung kailangan sa atin. So, sumunod po tayo sa kagustuhan ng Panginoon para, siyempre, mangyari yung plano niya para sa ating pamilya. Yun lang naman po talaga yung key para sa lahat ng ito. So, ano po ba ang plano ng Diyos sa pamilya? So, binanggit ko po kanina na ang pamilya nga ay yung pangunahing sangay ng lipunan. At the family is no accident in history. Hindi po siya aksidente. So, simula po siyempre ng pagsilang natin, no? Hanggang sa pagtanda, hanggang sa kamatayan, ay nakaplano po yan. No? Makikita mo yung baby, naging ate, hanggang tumanda, nakatungkod at naka-wheelchair na. So yan, yun po yung plano ng Diyos, na yun yung cycle ng pamilya. So gusto ko pong basahin sa inyo yung Genesis 1:27-28. Ayan, no? Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga tubig, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, yun po maliwanag na sa Genesis, no? Na nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae, hindi po lalaki at lalaki yung dapat magsama. So may kanya-kanyang kasarian para magsama at dumami. Hindi katulad nung babae sa babae at mag-aampon, no? Hindi sila dadami, no? Yun po ang nakaplano at gusto talaga ng Panginoon sa atin. So punuin daw natin ng ating mga anak ang mundo, na sabi nga natin ngayon, yung gobyerno ay nagsisikap para huwag paramihin kasi malaki magiging budget ng gobyerno sa pagmaraming tao, no? Pero ito po yung sinasabi ng Diyos, no? Sabi nga natin, bawat anak na sinisilang ay merong, tama ba yun? May isang kilo na bigas na kapalit, parang may something na ganun. So may katumbas, no? So hindi po mawawalan ng pagpapala sa atin ang Diyos, lalo na kung sinusunod natin at yung mga anak ay biyaya sa atin ng Diyos, no? So gusto rin po daw ng Diyos na yung lalaki at babae maging isa. Yun, yung magpalaki ng pamilya. At yun nga po yung ating unang nanay, no? Tatay, magulang natin, si Eva at si Adak. At hanggang sa salin lahi na narito na tayo at ganun na tayo kadami, no? Ayan. So God intended man and woman to be one. So hindi po babae sa babae, lalaki sa lalaki. So next po ay the family is a place for teaching and training children. So makikita po natin sa picture yan, nag-uunahan, no? So
tinitrain natin, no, yung ating mga anak. Tinuturuan natin silang magbasa, magsulat, kasama diyan siyempre yung pagdarasal, no. So lalo na yung before and after meals, no. Importante 'yon, wag po tayo mahihiya. Natutuwa nga po ako na pag mga sa restaurant na yung isang pamilya na nagdadasal, no. Wag po nating ikahiya na kahit nasa labas tayo sa restaurant na wag nating kalimutan yung magpasalamat sa Diyos, magdasal, no. Kahit po sa office, kahit yung mga kasama natin ay naiilang tayo, pakita natin na ganun tayo magpuri sa Diyos, magpasalamat sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa biyaya na binibigay sa atin sa pamamagitan ng pagkain, no. Sa simbahan, isama po natin yung ating mga anak sa every Sunday, yung Sunday Mass, no. So ngayon, online mass, so mas convenient sa atin. Kahit nga sabi ko araw-araw yung si Mary ay nanonood, nakikinig ng mass. Turuan din po natin na mag-grocery, yan tulad ni Bunso, no. Tayo yung magturo sa kanya. So yung pong kaisa-isang anak namin, na-expose siya, no. Di ba sabi nga natin, family is a place for teaching and training children. So may picture po kasi dito, yan. Yung kaisa-isa pong naming anak ay siyempre gusto natin na i-expose sa lahat ng mga activities, lalo sa sports. Yun yung aming ginawa kasi yun yung training na gusto namin na maging yung anak namin ay confident sa sarili, no, sa sports. So pinag-taekwondo po namin nung time po na for a while nagpunta po ako ng abroad, yung wife ko talagang inihahatid po niya every yung kung ano yung session sa pagta-taekwondo. At ganun din, nahilig din siya nung bata sa pagbo-basketball. So andun naman yung wife ko, support na naman kami. Ganun din sa swimming. So kailangan mong mapagdaanan ng iyong anak yan. Yun nga, sabi ko para maging confident siya. At yung aking wife, sabi ko nga kanina, pinasok po namin yung anak namin. Yan. Ilang taong pa lang siya niyan. Sa Knights of the Altar. Sabi nga namin kung baka gusto niya maging pare, balang araw, so sabi rin namin, gusto mo bang mag-take ng exam? Kasi doon po siya nag-high school sa Our Lady of Peace, no, sa Antipolo. Tabi po lang nila yung pwede mag-exam siya sa pagpapare. Sabi niya, ayoko po magpare, mag-aasawa po ako. So yun daw yung gusto niya. Siyempre, wala naman tayong magagawa. So wisdom is not just knowing a lot of things, no? Maraming tao po na sabi natin na marunong pero hindi ibig sabihin na alam na niya lahat yung bagay. Pero ito po yung tumutukoy sa gawin ng buhay na nakaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Sa pang-araw-araw po na ginagawa natin na tama. So ang pinaka-importante po ay yung values, no, yung respect ng mga anak natin sa nakatatanda. So maganda rin po yung turo din natin yung po at opo, no. Siyempre yung may takot sa Diyos, yung may pagmamahal sa Diyos. At siyempre gusto natin na yung ating mga anak, ikagaya din natin na magsiserve, no, sa ating community. Yan. Kasi po tayo bilang mga magulang, responsibilidad po natin yung ating mga bawat members ng ating family, no, na talagang turuan at hikayatin na mag-serve o kumbaga mapalapit sa ating Panginoon. At siyempre, gusto rin natin na ihanda sila sa kinabukasan. Kaya nga 'di ba pinapag-aral natin yung ating mga anak at tinuturo natin yung good values, yung pagmamahal sa Diyos, at siyempre gusto natin na balang araw maging mabuting tao yung ating mga anak. Yan po si Riggs, kasama si Father Jong. At
ito nga po nakalagay, do not educate your child to be rich. Educate him to be happy. So when he grows up, he'll know the value of things, not the price. So yan po yung wisdom. No? Tama naman na lagi natin sabi na money can't buy happiness. Minsan, naghahangad tayo na bumili ng sasakyan, ng bahay. So minsan pag nabili na naman natin to, parang like cellphone, no? Gusto na naman natin ng bago kasi may lumabas na namang bago. Pero kumbaga nga tayo mga tao, hindi nakokontento, no? Hindi nakokontento sa kung ano yung meron tayo. Kailangan lang natin talaga ay simpleng buhay. Yun lang yung kailangan natin kasama ang ating pamilya. Sapat na, no? Na maging maligaya tayo. At the attitude that you have as a parent is what your kids will learn from more than what you tell them. They don't remember what you try to teach them. They remember what you are. Jim Henson. So siya po yung ano niyan. Kumbaga, tayo nga minsan turo tayo ng turo. Pag sinasabi natin, kumbaga minsan naririnig lang nila dito, lalabas sa kabilang tenga. So, iba pa rin po yung sabi nga, dapat tingnan natin yung ating mga values, yung mga ugali din natin. Dapat si Jesus yung ding nasa puso natin kasi kung turo tayo ng turo, tapos taliwas naman yung ating pag-uugali, yung ginagawa, hindi rin po sila matututo, no? So palagi po nating sinasabi na kung ano ang ginagawa ng matanda, nagiging tama sa mata ng bata, no? So tandaan po natin 'yan na kailangan tayo ay magbigay ng magandang example. So sa ganun pa rin, a family is a place for training leaders. Yan. Basahin po natin sa 1 Timothy 3:4-5. Dapat na pinamamahalaan niya ng mabuti ang kanyang sariling tahanan, na ang kanyang mga anak ay nagpapasakop na may karapat-dapat na ugali. Kapag ang isang lalaki ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambayanan, papaano niya mapapangalagaan ang iglesia ng Diyos? So, ito po ay yung batayan natin kung paano tayo maging isang mabuting pastol, yung servant, no? Dapat kaya nating pasunodin, no? Yung ating mga anak. So, minsan yung magulang pa nga yung natatakot sa anak eh. So may mga pamilya din na nagsiserve sa ating community or sa ibang kumbaga devoted na Katoliko, pero iba-iba ang relihiyon, no? So may Iglesia ni Cristo, may Dating Daan, Christian, pero no offensement po sa ibang relihiyon kasi kabutihan din naman po at pagmamahal din naman yung tinuturo doon. Pero mas maganda sana bilang magulang sama-sama kung ano yung ating relihiyon, no? Iisa, no? Sundin nila, kumbaga dapat may respeto, sundin nila lalo na yung relihiyon at pananampalataya na ating pinaninindigan. So dapat po na expose nyo sila sa community, no? Na mas lalo nilang ma-embrace, no, maakap kung ano yung ating pinaglalaban, kung ano yung mga ginagawa natin dito, no? Sa pag hindi po nila siyempre naiintindihan yung ating faith, hindi nila kayang i-defend, no? So mas mabilis nga po sila na ma-invite o maakit ng ibang community o relihiyon, o lalo na yung mga kaibigan nila. Sabi nga, a good leader leads by example, and leader ay marunong din sumunod, hindi palaging nag-command. Yan, makikita natin yan. Leadership, a good leader leads by example. So hindi lang daw lagi tayo ang nag-uutos. Kailangan din ay marunong din tayo bilang isang leader o pastor o magulang. Marunong din naman dapat tayo na sumunod, no? Leadership by example. So ang pamilya po ay isang domestic church, no? Kasi dito po natin tinuturuan
ng pagdarasal ang ating mga anak at pagmamahal sa Diyos. At sinusunod ang mga aral at turo ng simbahan. No? So tayo pong magulang, lalo na yung mga tatay, no? Tayo yung pari. So tayo daw yung dapat manguna sa ating pamilya, lalo na sa pagtuturo sa Diyos. Hindi po si nanay, si mami, si kuya, si ate. So ngayon po marami ang nag-work from home, no? So take advantage natin tong pandemic, no? Dahil maaaring ito yung tinuturo sa atin eh. So turuan po natin yung ating mga anak. Walk the talk, no? Dapat tayo ay mabuti ring halimbawa sa kanila. Yun nga sabi ko kanina, leadership by example, no? So kung ano nga yung ginagawa ng matanda, siyempre nagiging tama sa mata ng bata. So sabi sa Deuteronomy 6:7, no? Basa, no? Dapat daw po ay ang pagtuturo sa ating mga anak. Turo ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. So dapat daw ang pagtuturo na sa ating mga anak ay isa puso, by heart, no? So kailangan natin matyaga tayo na turuan natin yung ating mga anak tungkol sa Diyos, no? So kami po nga, sabi ko nga kanina, may LBS, kahit minsan inaantok pa siya, kailangan namin katukin, kailangan niyang sumunod para kasi yung wife ko every Thursday, meron din siyang LBS sa mga dati naming kaibigan sa single. So kung nag-LBS ka, nag-group study ka sa ibang mga kaibigan mo, dapat sa tahanan mo ay unang-una dapat unahin mo 'yon, no? So sa mga bata, yung mga murang edad pa, yung mga bata natin, introduce natin yung sign of the cross, turuan natin na magdasal ng Our Father, Glory be, Hail Mary, so yung rosary. So napakahalaga po na sa murang edad pa lang ng ating mga anak, mga bata, ay natuturuan na natin sila ng tungkol sa Diyos, no? So present also our family to God. So paano natin po sila i-present? Siyempre through prayer, no? Turuan po nga natin sila magdasal. At yung daily rosary, daily prayer natin, so napakaganda po yan na pagtuturo o halimbawa sa kanila. Isama po natin sila sa pagsimba tuwing linggo, gaya ng sinabi ko. At tuwing aalis po tayo ng tahanan, yan, ipatong po natin, i-bless po natin yung ating mga anak, no, para gabayan sila sa anumang sakuna, disgrasya. So napakaganda po na magkakaroon tayo. Sa noo, lagyan po natin ng sign of the cross, no? Parang pinipray over natin para sa kaligtasan o sa anumang aksidente ng ating mga anak every time na naaalis sila. So, ang plano po ng Diyos sa pamilya daw ay hindi nangyayari, no? So bakit po hindi nangyayari? Ano po yung mga dahilan na mga kadahilanan, no? Una, kapag hindi na ang Diyos ang nasa sentro ng pamilya. So hindi na nga nagdarasal, so ang bawat miyembro, si nanay, si tatay, panay trabaho na lang, panay racket, yan. Hindi na nagsisimba, hindi na nagbabasa ng Bible. So yan po yung mga indication na ang Diyos ay hindi na sentro ng pamilya. Sabi po sa Ephesians 6:4, no? Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. So ano po ba yung mga bagay na kinagagalit ng ating mga anak? Siguro siyempre yung respeto sa ating asawa. Siyempre nanay niya yon. So kailangan irespeto mo rin yung nanay niya, no? So irespeto rin po natin sila bilang anak, no? So alam ko po na talagang yung lalo na po yung sinisermo na natin yung ating mga anak habang kumakain. So respeto po muna natin na kung galit tayo, palapasin muna natin, no? Kainin muna natin. At kung gusto natin pagsabihan, after, no? So siyempre pag ganun, mawawalan sila ng gana, no? Tinatandaan nila yan. So dapat po
pantay din yung pagmamahal na binibigay natin sa mga anak. Kung 3 man sila, dapat walang favoritism. So siyempre, minsan nagtatampo yung mga anak natin pag nakikita na may nagpi-play favorite yung ating yung mga magulang, no? So dapat din po na ibigay natin yung kanilang mga pangangailangan, no? Hindi naman not necessarily yung mga material things. Kailangan yung suporta, no? Yung sa mga activities sa school. Kami yung anak ko ay nung high school, talagang nag-a-absent pa po ako para lang maka-attend ng mga PTA meetings, yung mga gatherings, yung mga school activities niya para makita niya yung suporta namin na pinapahalaga namin yung aming anak. So marami po rin na mga magulang na ngayon ay yung pagpapalaki sa kanilang anak ay nakabatay sa psychology, no? Yung sabi nga natin, reverse psychology. Example po niyan, yan tulad nga ng bata na to. May mga sinasabi na like yung mga toddler pa lang. Sinasabi na sa psychology na halimbawa, gusto mong pakainin ng carrots yung bata. Minsan ayaw nilang kainin yung gulay, no? Sasabihin mo, do not eat. Huwag mo kainin yan. Huwag mo kainin yan. Pero yung bata, kinakain naman. Parang reverse psychology nga. So, yung ganung gawain, no? Yung reverse psychology, minsan alam natin na mali ito. Mas lalo pong nalilito yung ating mga anak, yung mga bata, no? So, ganun din po ay hindi na sinusunod, no? Ito, yung husband and wife do not follow God's order. Sabi nga sa Ephesians 5:22-5, mga babae, pasakop kayo sa sarili niyong asawa, tulad ng pagsakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo, na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanyang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So wag po natin kalimutan yung ating role bilang tatay at yung ating mga may bahay, yung nanay, no? Minsan, since yung sinanay yung malaking sweldo, minsan siya yung may power, siya yung nasusunod sa bahay, no? Siya yung nagiging batas kasi siya yung kumikita ng malaki, no? So siya yung mas nakakapag-provide ng malaki, nakakapag-ambag sa bahay. Pero dapat po hindi ganoon, no? Dapat hindi nawawala yung respeto ni nanay kay tatay kahit siya yung mas malaki yung kinikita kasi pamilya isa yan no? Kung ano yung income ng family, para sa pamilya yan. Hindi dapat nagkukwenta, no? Sabi nga lagi ni Brother Reg, pag nagmamahal ka, hindi dapat nagkukwenta, no? So minsan na naging result po nun, yung commitment ng bawat isa ay hindi na maganda, hindi po pwedeng asahan si nanay, si tatay. So ang nangyayari po tuloy ay nai-insecure si tatay dahil nga mas malaki na iaambag ni nanay. So marami pong mga ganyang pamilya, no? So another po is nagiging materialism na ang mag-asawa, no? Stress on materialism and an easy life. So kaya po hindi nangyayari nga yung plano ng Diyos ay dahil mas nakatuon tayo, no? Yung busy sa negosyo, so panay overtime para lang magkaroon ng magarang bahay, so magarang kotse, yan. So para makapag-travel, so wala nang time sa mga anak. Napapabayaan na yung responsibility nila sa kanilang mga anak. Minsan si yaya na lang yung kasama. Minsan si yaya na lang yung nagtuturo sa bata. Kaya minsan mas malapit yung loob ng mga bata kay yaya, no? At pati mga problema ng mga anak, mga bata ay hindi ma-open up sa magulang. Kaya yaya na lang sinasabi. Kasi nga wala naman si tatay, wala naman si nanay, no? Busy sa trabaho, busy sa pagpapayaman. Remember po yung lesson, no, ni Ondoy at saka ni Ulysses, yung mga material na bagay ay nawawala, sabi ko kanina. So temporary po lamang 'yan. Yung
yung happiness na ibinibigay niya sa atin. So doon po tayo doon sa lifetime na happiness, no, sa ating pamilya at sa ating Diyos. Ganon din po ang the family itself is losing its importance. Yan, no? Kung makikita natin parang robot na lang, no? Mechanical na lang lahat yung galaw. So nagpapaalipin tayo sa mundo. Hindi po tayo robot, tandaan niyo po, ano? Yung responsibility po ng mga magulang ay minsan napapasa na natin sa mga teachers. Yan, sila na nga yung bahala. Sila na yung nagbabayad naman ng tuition tayo eh. So sila yung dapat magturo ng good manners and right conduct. So pinapasa natin sila diyan, no? Yung ating mga anak. At meron din mga recreation sa mga malls, no? Meron yan yung pag-alaman ko po na yung Kidzuna, no? Marami pong branches sila na may mga area sila doon na parang role playing na parang kunyari baker sila, nagluluto, train driver, so parang eto na lang inaasa natin dito para turuan yung mga anak na dapat sa tahanan natin itinuturo itong mga bagay nito. Kasi nga, mas convenient pag pumunta sa mall, mas lahat andun na, malamig, di ba? So, ito yung mga bagay na nakakaagaw ng sa ating role bilang mga magulang. So yung modern recreational facilities po, nalilimitahan ito minsan yung opportunity natin na siyempre yung magkwentuhan, magkumustahan, di ba? At ganun din po yan sa tahanan natin, no? Ito yung picture na kahit kumakain tayo, yung mga gadget, no? Ang laking, alam mo, ang gadget ay malaking tulong sa atin, pero minsan may disadvantage din, no? So minsan mas malaki yung time na nabibigay natin dun sa panonood ng Korean novela, sa TV, YouTube, I Want TV. So nasa kamay na kasi natin lahat eh, no? So nauubos nito yung oras natin. Nauubos nitong mga gadget na ito yung role natin sa ating mga anak at sa ating asawa, no? So ganun din po yung ayan. The pace of modern life has become fast. So kumbaga yung modernong buhay ay napakabilis. So minsan kailangan nating sumabay kundi maiiwan ka. So yan ang mundo po natin ngayon, no? So kahit yung mga model nga ng cellphone, so ang bilis magpalit, no? Taon-taon nagpapalit, no? Lahat instant. So tayo nga, 'di ba? Remote control. So ayaw na natin sa manual. At siyempre, nagiging mahirap ito na makadevelop ng ating matagalang relasyon. Kasi kahit yung relationship mabilis din magpalit yung iba, no? So yun po yung hindi dapat, no? So karamihan yung both father and mother ay yun nga nagtatrabaho. So kasi hindi na pwedeng isa lang o sapat yung isa lang yung nagtatrabaho dahil sa lahat ng mga bilihin, gastusin sa bahay. So kalimitan on the go, lalo na po sa traffic, no? Maaga ka pa lang dapat aalis ka na sa bahay para hindi ka ma-traffic, makarating ka na maaga sa iyong trabaho. So pag uwi mo, traffic pa rin. So kaya nga yung pag sa bahay, pagdating mo, pagod ka na. So wala ka ng time na pwede mong ibigay. So lobat ka na. Wala ka nang, hindi ka na makapagkwento man lang sa asawa mo, sa iyong anak. Kasi gusto mo na lang humiga, kakain, hihiga. So nawawala na po yung yung importante na dapat ay nag-uusap ang bawat mag-asawa, ang bawat pamilya, no? Yung bonding time. So ang ating pong pamilya ay inaatake o nilulusob ng pwersa ng kadiliman yan.
The family is under attack, no, by evil forces. Sabi sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at ali-aligid na naghahanap ng malalapa. So, kung tayo po ay yung demonyo ay gusto pong sirain yung ating pamilya na pangunahin nga na pundasyon ng maayos na lipunan. So kung tayo po ay tumutulong para patatagin ang pamilya, gayon din po yung demonyo, ano? Nagpo-promote sila yung mga bagay para sirain yung pamilya. So tulad po ng secular humanism, yun nga yung sinasabi dito na paniniwala na di naniniwala sa Diyos. Yun po yung mga atheists, no? They believe that nature is all that exists. Yung kumbaga yung nature ay talagang andyan na sa simula pa. So hindi ang Diyos ang naglalang ng mundo. So walang God, walang spiritual dimension. So yun yung pinapaniwalaan ng mga atheists, no? So at ganun din yung same-sex marriage, no? So pagpapakasal ng parehong lalaki, lalaki sa lalaki, babae sa babae. So tulad nga rin po ng pinakita natin yung nangyari sa mundo, no? So yan, same-sex marriage. So andito na po tayo, ano bang mga paraan, no? Ways of strengthening family life. Kasi yun sa lahat ng mga pinakita natin, no? Yung mga sagabal, yung mga balakid para gumanda, tumatag, lumakas ang ating pamilya. Ito naman po ang maganda, no? Merong paraan, merong ways para palakasin ang ating family life. Makikita nga nyo sa picture, no? Di ba pag naghahawak-hawak sa kamay, no? Yan, parang nagiging matatag yan eh. Hawak-hawak eh. Pag sinabi na kapit-kapit sa bawat isa, ang effect nito ay malakas ang isang pamilya. So eto po, meron daw 7 na pamamaraan. So una po ay siyempre magdesisyon po tayo, no? Magdesisyon sa inyong pamilya na gusto mong maganap ang plano ng Diyos. So tayo lang naman po ang inaantay ng Diyos eh, no? Tayo sa atin talaga nagmumula ang lahat. So kung di tayo mag-uumpisa, siyempre walang mangyayari, no? So kailangan po natin na magdasal, kailangan natin mag-usap bilang pamilya. So kailangan natin kausapin ng Diyos kung ano talaga yung plano niya sa ating pamilya. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future." So ganun po talaga ang plano ng Diyos, no? Mahal tayo kasi ng Diyos eh. Kaya ang plano niya talaga sa atin ay maganda. Yun talaga ang original plan niya para sa atin, no? Ang kailangan lang natin ay mag-trust tayo sa Panginoon. So I'm sure yung pag-join po ninyo sa community, no? MFC, yung pag-attend nyo sa gabing ito ay hindi po aksidente. Ito po ay plano lahat ng Diyos para sa atin, no? Kailangan po nating gawin o isurrender ang ating sarili at kailangan po natin na mag-trust sa kanyang mga promises, no? Dahil alam po naman natin na wala naman siyang kagustuhan sa atin kundi ang mapabuti tayo. Yan. Trust God, God's plan, even when you don't understand the plan. So, yun nga, total surrender po ang kailangan natin sa ating Panginoon. Ipaubaya natin ang ating plano, yung buhay para sa Kanya. So pangalawa po ay unawaing mabuti ang kahulugan ng ating pangako sa ating asawa nung ating kasal, no? So ayan po yung ating mga wedding ring. Sa akin po nawala. Ating pong alalahanin, no, yung ating marriage vow. Sabi po ng pare, no, venerando, tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Margarita na maging kabiyak ng iyong puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay gaya ng sagradong utos ng Panginoon?
Tapos papasagutin tayo, no? Opo. So yun po, sagrado po ang ating kasal, no? Si God po ay nasa gitna natin nung tayo ay ikinasal. So, yung nakikipagtipan po tayo sa ating Panginoon, gaya po ng yung first talk, no? Commitment to our God. So ang kasal po ay isang relasyon ng pangako at paglilingkod. Hindi po siya nakabase lang sa emosyon o nararamdaman natin, no? Kundi sa pangako ng katapatan. Pangako po na paglilingkuran natin yung bawat isa, na ibig sabihin ay ipagkakatiwala mo yung buo mong sarili sa iyong asawa. So, gaya din po ng nabanggit ko kanina, no? Minsan, lagi nire-remind po sa akin to eh. At bukang bibig din ni Brother ni Brother Reg, no? So pag nagmamahal daw po tayo, hindi po tayo nagkukwenta kasi mahal mo yung pinagsisilbihan mo. So dapat masaya ka kahit nahihirapan ka. So ito po yung sinasabi nating selfless love. So isabuhay ang tuntunin ng Kristiyanong personal na relasyon. So bago po tayo naging mag-asawa, tayo po ay magkapatid kay Kristo, no? So ang Kristiyanong personal na relasyon ay higit pa sa pagsasanay ng kabutihan ng tao. So tinawag po tayo para sa pag-ibig na walang hinihingi na kapalit at paglilingkod. So pangatlo po, maglaan ng oras at panahon para sa pagbuo ng matatag na pamilya. So wag niyo pong antayin na tanungin ka ng anak mo kung magkano po yung per oras nyo sa trabaho at hihingi sa ng pera tapos bibilhin niya yung oras mo para lang magka-oras ka para sa kanya. So bawasan din po natin siyempre yung pagsi-cellphone. Minsan ang laki nga po nung oras na nakukonsume nito sa atin. Yung mga panonood ng Korean novela, yung FB, yung IG, yung Twitter. So, importante po, yun yung mga social media, importante po yung family bonding. So, dapat po may mga activities po tayong ginagawa sa ating pamilya, no? So, yung family time, yun nga sinasabi ko, importante po yan. So, importante po na merong prayer time, yung family. Make a prayer a common and daily yung kaugalian o kinagawian ng ninyong pamilya, no? So make a home a center of family life, no? So marami po ang mga relasyon ngayon na kumbaga mahina na, no? Kasi nga hindi nasusupport, hindi walang bonding ang family. So kumbaga lahat ay okupado ng mundo ang buhay, no? At kailangan po natin na gumawa ng mga paraan para mas lalong tumibay yung ating pagsasama bilang mag-asawa. Mga activities, pwede po tayo na siyempre yung family meals, pwede tayong sa labas din kumain, yung recreation, pwede rin po tayo na yung sa bahay lang, pwede po tayong mga simple lang na laruan, no? Yung family bonding, no? At yung sama-sama na naglilinis sa bahay. So tulong-tulong, no? So gawin po natin na yung lahat ng ginagawa natin na tulong-tulong ay masaya, no? Yung masaya bilang sama-sama pamilya na naglilinis, gumagawa, yan. So at kailangan din po natin na talagang may control tayo sa ating mga anak dun sa mga media, no? Sa mga gadget, sa mga cellphone. So kailangan tingnan natin kung ano yung mga pinapanood nila. So kailangan may time lang sila para gamitin yung cellphone. Lalo sa mga bata, no? Kailangan kontrolin natin po sila. So mas maganda po na mas magbasa sila ng libro, yung mga bagay na alam nila na makakatulong para lumago sila ng pananampalataya sa Diyos, no? So yan, mga family bonding. Pang-apat po,
ay maging pastor sa ating mga anak. So tayo pong tatay, no? Dapat tayo po yung mga nagiging pari sa ating mga tahanan. Hindi po si nanay, no? Support lang po sila, no? Hindi po sila dapat yung talaga nagtuturo. Tayo po yung nangunguna. So ang goal po natin ay i-train ang ating mga anak ng yung Christian faith, no? Lalo na kung maliliit pa sila. So basahan po natin sila ng mga Christian books. So kung medyo malalaki na po, encourage natin na magbasa ng Bible. Samahan natin. Gaya po ng ginagawa namin, yung LBS, Liturgical Bible Study. So every week po may pag-aaral kami dyan. So ang goal po natin ay sa kanila ay matutunan nila yung buhay na nandun yung good values ng pagiging isang Kristiyano. So alam nyo, malaki po yung influence ng school sa barkada. Yan, yung media. Kung alam nila yung Christian values nila, so alam nila kung saan sila lulugar, lalo na kung na-expose sila sa yung mga kaibigan na alam natin na hindi ganun kaganda yung values, no? So ganun din kung nakakapag-internet sila, so ma-assess nila kung ano yung tamang mga sites na dapat nilang puntahan. So ano yung makakabuti sa kanila. So kahit sa school, so confident tayo na hindi sila may influence nga ng yung mga bully, no, yung mga bad guys sa school. So hindi po nawawala 'yan. So panglima po ay pag-aralang mabuti kung ano ang hinahangad ng Diyos sa iyong pamilya. So kailangan po yung next na magiging activity po natin after na siguro this is next year na po yung ating retreat, no? MER1, no? So mag-attend din po tayo ng mga teaching about yung marriage and family life. So palaguin natin yung ating kaalaman diyan, no? Sa buhay mag-asawa at saka sa buhay pamilya. So yun, maganda po yung nasalihan nyo. Kasi po itong community natin ay talagang doon tayo nakapokus. At sabi ko nga, yung MER natin next year na yan. Parang plan sana namin December, pero medyo marami na tayong activities. So mga February siguro po natin schedule yung MER1, yung Marriage Enrichment Retreat natin. So ganun din po, mag-aral po tayo, magbasa po tayo ng mga Christian books, ng mga magazines, no? Yung atin pong si Tito Frank, no, yung ating pinaka servant general. So marami po siya mga series of books, no, na ginawa at mabibili po natin, available po sa Signs and Wonders, yan. So ito po yung mga sample ng kanyang mga books na sinulat, no, ni Brother Frank Padilla, yung ating servant general. So pang-anim po ay humanap ng ibang Kristiyanong individual at mag-asawahan na pwede mong ibahagi ang iyong buhay, pamilya, at may palagi ang napakikisama sa kanila, no? Kung yan po yung hinahanap nyo, tama po yung pagsali nyo sa community. Bukod po sa support support environment for mission teaching natin, so napakasaya po ng samahan namin sa community, no? So may bukod po sa regular household, so may mga birthdays, yan, may mga anniversary, vacation, family outings, gatherings. So palagi po kami magkakasama. Meron pa rin po kaming napunta po kami sa Boracay. Yan. Ito po yung aming Christmas party. Yan, December. At meron din po kaming ayan, ito naman po yung aming caroling. At meron din po kaming nagbisita iglesia, no, bago po mag-pandemic. At ganoon din po ay nagpunta rin po kami ng Boracay. So magkakasama po, ano. So ito po yung, kung iyan po yung hinahanap nyo, nandito po yan sa ating community, no.
mapoprovide po at masusuportahan po tayong lahat dito na sa ating community. Ayan. So bumuo ng kapaligirang Kristiyano para sa magkakaedad na kabataan. So mahalaga po sa ating mga kabataan na yung mga kaibigan nila, pare-pareho po yung values, no? So wag po natin silang hadlangan, no? Yung sa pakikipagkaibigan. Pero bantayan natin kung sino yung mga ka-fam-bam, yung mga kaibigan nila. So sa ating pong community, meron pong support environment po tayo tulad sa kids, no? Meron po tayong MFC Kids at meron din po tayong MFC Youth at meron din po tayong MFC Singles na kung saan dyan po kami galing. So ito po yung nakakapag-develop sa yung support environment nila, no, ng ating mga anak, no? Kasi nga sabi natin yung mga peers, yung mga kanilang kaibigan ay napakalaking impluwensya sa kanilang buhay. Sabi nga po ni Pope John Paul, saint na po siya ngayon, no? Sa Familiaris Consortio. So the role, the future of humanity passes by the way of family, no? So nakasalalay daw po yung kinabukasan ng sangkatauhan sa kung ano ang uri ng pamilya meron tayo ngayon. Kung maayos ang bawat pamilya, ay magiging maayos at tahimik din po yung mundo. So mga kapatid, ang pamilya po ay regalo sa atin ng Panginoon, no? Thanks God for my family. Magpasalamat po tayo sa sa ating mga pamilya, yung mga binigay sa atin ng Panginoon. Kasi doon natin nakukuha yung pagmamahalan at yung support, no? So alagaan at patatagin po natin ito ayon sa kagustuhan ng Panginoon. So yan po kung bakit 23 years na po kami sa community dahil sobrang laki po ng naitulong nito sa aming pagsasama ng aking wife, no? So sama-sama po tayo na patatagin ang ating pamilya to defend God's creation and to renew the face of the earth, no? Salamat po at to God be praised.